am thankful. Thank you for that song. Mga kids, pasalamat ta sa atong 23 years in the ministry. So, again, congratulations to each and everyone. 23 anyos na ta. So, birthday karon ni all. Happy birthday, all. Happy birthday natong tanan. So this morning, atong isgutan ang pagpasalamat sa Ginoo. Are you ready to give thanks to the Lord? Ha? Ang mga dagway sa magpasalamat, dapat malipayon. Kay bati, kaya na mayong kag, thank you. Thank you. Dapat malipayon nga magpasalamat. The title of our message this morning is Thank You, Lord, for Your Grace. Kumiyunta, what is the number of grace? 5. So doon ay 5 ka basic nga ang Kristohanon dapat makapasalamat ka sa Ginoo ani. Kaning 5, makuhaan og usa, medyo kulang. So sa atong Christian life, mga kaigsunan, dili pwede nga di ka kapasalamat sa Ginoo. And these 5 things nga atong isgutan this morning, dapat walay usa ani nga mawa. Are you ready to know? Unya, inyo dahil i-check mga kaigsunan, kani, pasalamat ko sa Ginoo. Nakapasalamat na ko ani. Kani, makapasalamat na ko ani. Okay? Kay dili gyud pwede nimo mga kaigsunan inon, mo pasalamat na ko ani. Kay trabaho unon pa ni. So maybe some of us, nabuhat na ni nato, but some of us, basig makuan ka, makurat ka ba, kinanglan day na. O, kaning 5 needed ni sa atong Christian life. Open your Bible please, to start with 1 Corinthians chapter 1, verse number 4 to 5. 1 Corinthians chapter 1. Kung makita na nimo, stand with me. We will read it all together. Okay? Together go. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. So if you are going to understand this verse, dili kita ang maningkamot mga kaigsuonan, ang ato ragyod nga pwede og importante nga buhaton i-surrender imong kaugalingon sa Ginoo sama sa gibuhat sa Ginoo ni Moses, ni Paul sa New Testament. Dili sila kundi ang Ginoo mo istorya nila. It is God that will enrich us with His word. Sometimes when you give the word of God through preaching, matingala na lang ka, tinuod no? Ang imong moabli ra siya. Ang mga pulong mag-flow ra siya, mga kaigsunan. You don't even need to write everything that you will say. Kay kung isuwat nimo tanan, mga kaigsunan, probably that is not God's message. No? Kay ang Ginoo muhatag sa iyang mensahe right there and then when you preach the word of God. Mo-guide ang Ginoo nimo. Presko. Mahatag ngadto sa mga katawhan. Kay wa pa jud ko kakita mga kaigsunan nga mga mensahidor diri sa Bible nga nagda sa ilang message sinulat sa papel. When they preach from the heart. When they preach, they know what they're talking about. Because preachers are not newscasters. Preachers are preachers of the Word of God, not the word of people. So ang Ginoo mo'y muhatag sa mga pulong mga kaigsunan. Na may prompter diha sa mga kalibutanhon, na prompter.
Pero kita, ang mo-prompt na to is the Holy Spirit. Mo na, di mo angay mahadlok, di ko kabawaan ng wali. Ayaw kahadlok. Kaya ningon sa Bible diri, ang verse number 5, that in everything ye are enriched by Him. Amen? In everything. Unya, na specification, in all utterance and in all knowledge. You will know if you surrender your life to the Lord. Magampot ta, Heavenly Father, thank you, Lord, for the grace that we are going to hear this morning. I pray that you will bless each and every one with understanding. Please bless me once again, O God, to deliver your message with boldness and power. I pray, dear Lord, that these 5 things makita gani namo sa among kinabuhi. Kung naa pa man gani nga wala pa naka-experience sa 5 nga among isgutan karon, I pray that you will help them to experience this, O God, for your glory. And I pray, dear God, that you will allow us to honor you as we worship you, Lord, today in our birthday. Thank you, Lord, for your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So there are 5 things that we are going to discuss and to reveal. And maybe some of you, wa mo kay bao nga importante di ay na. So kaning 5 importante ni because it will talk about God's grace. Okay? Kay grace man, dapat 5. Right, number 1. Thank you for saving me. Are you saved this morning? Amen. Did you thank the Lord? Amen. How many times? How many times? Because if you are going to give thanks to God for your salvation every day you are aware that you are saved. And every day you will be careful in your life because somebody, and that somebody is the Lord Jesus Christ, saved you. Amen. Could you imagine, mga igsoon, giluwas na ka sa Ginoo, unya aware, you are fully aware, 100% that you are saved. Unya pagkahuman ang yawa, gihapon imong kuyugan? How could you do that to your Savior? So are you saved today? Amen. You need to give thanks to God. Usa sa pagpasalamat sa Ginoo, ayaw nagkuyog siyawa. Because you cannot give thanks to God if your companion is the devil. So you need to remove everything connected to the devil, mga igsoon, mga ka-amigo, mga kanang imuhang lifestyle, inguna na imong hinahinayo na siya og correct. Kaysa musugod kag sa dili, you are not connected to the Lord sa pirmerong bahin sa imong kinabuhi. Kay di makaluwas. And everything that you learn, every connections that you have is not from the Lord. Gikan sa kalibutan. And the world and the devil is together. Puros na kaaway. Amen? Gibiktima ka. Mao na imong self is also an enemy sa imong kinabuhi. So in Romans chapter 3, verse number 23, this is the reason why kinahanglan magpasalamat ta. Tanawa sa Romans 3, 23 to 24. This is very basic. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Kana pala nga verse, mga igsoon, dapat makaibaw na ka ang gyuday kung magpasalamat. Could you imagine you are come short of the glory? Unya kasabot ka unsa ng glory? Ang himaya sa Ginoo, iyang gingharian, you are come short. Gusto ka malangit pero di ka kaadto. Mura ba gusto ka mukaon pero nakasuod siya sa kanang bildo ba na nakaharang nga bildo, makakita na ka but you cannot touch it. Ingon ana mga igsoon, kanindot unta pero you are not allowed. Di ba? So, kitang tanan we are not allowed kay di ta angayan mo adtog langit. We are come short. Bisag unsa pay buhaton nimo, magbinut-an ka diri. Hala, buhata tanan kanang pagkamaayo aning kalibutan na but it cannot reach heaven. It cannot bring you there. So in verse number 24, the Bible says, being justified freely by His grace. You are come short, but Jesus saved you for free.
Imagino na nimo di ka magpasalamat, ana. Wala kay katungod, wa kay angay mo adtog langit, but Jesus Christ saved you by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Walay laing manluluwas, mga kaigsunan. So diha pa lang, duha ka verse pa lang imong kanang i-remind sa imuha, I must give thanks to God. Wa jud koy angay. Kisa may angayan nato diri wala man. No, di na lang ta magminisyuray ug kinsay mas makasasala, mga kaigsunan, na namay ni angkon nga ako'y hari-hari sa tanang makasasala. And that was Apostle Paul. Di na lang ta mag-contest diri, na namay ni angkon, na namay nakadaog. Ug wa nay mo labaw pa niya. Are you listening? Chief naman siya of all sinners, pero nakaangkon gihapon sa redemption. Nakaangkon gihapon sa kapasayloan o gigamit gihapon sa Ginoo, mga kaigsunan. Romans 6:23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." All of us are sinners. We are come short of the glory of God. And that sin, bayranan. O bayad sa sala, imperno. O kasi may angayan mo atong langit, nga ang namatay bayrononon. Di ba? Parehara na ba nga, kanang naakay, kanang gustong buhaton, pero dili ipabuhat sa imo, kung dili ninimo mahuman. Ito tag-eskwelahan. Makaadto ba kag next level kung wa ka kahuman diri nga level? Di pwede mo lukso. Ay insima ka, di pa kaluwas. Incomplete. Di pa kaluwas ana nga level. Dapat makahuman usa ka para maluwas ka diha, balhin ka ni nga level. Oh, delikado nang ay insi pa ka. Ang nakanindot, ang kaluwasan gihimong gasa. Mo na nga according to Romans 3:24, we are justified freely, kay ang kaluwasan gasa. Unsa man nga gasa, kinabuhing walay katapusan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Not through a church, not through good works. Mo nang giingon sa Ephesians chapter 2, mga kaigsunan. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, the Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Klaro kayo, no? Not of works, lest any man should boast. Kay kung ipaagi og binuhatan ang kaluwasan, daghang hambugiro. Makabuhat kag maayo, mura ka og kanang gituboy na sa kalangitan. Pero way binuhatan aning kalibutan na nga makapairog nimo bisan gamay lang padung sa langit. Oh, nganong adna pa imo pa man ang buhaton, di man na makaabot. O di ba? Musakay ba mo og bus, mayo ka nga asa man ang ganahan na mo makaabot mi anang lugar pero kay baw mi di mi kaabot didto. Musakay ka? Musakay ka? Ayaw na lang, di makaabot. O ganahan man may makaabot. Huwag yung taong ganahan may imperno. Ang talan, ganahan malangit. Mabito na yung kamatay, hastang irugod. My dog is in heaven. Klaruhan na ninyo. Basta mamatay, ganahan sila langit. Pero dili man na mao. Kinahanglan man isettle na nimo daan samtang buhi pa ka. Amen? So kung masettle na nimo, God made you qualified, siya mo'y nagluwas nimo, siya mo'y nag-enable nimo, nakadawat ka sa grasya, dili na nimo hinaguan. So kay di man nato hinaguan, pasalamatan nato ang gahago. Di man dahil ni ato. So imbis maghinambog ta sa atong kaluwasan, magpasalamat ta sa Ginoo nga nagluwas nato. Grasya na. Pagtuoran niya ato pero iya ang trabaho, grasya na niya, mga kaigsunan. Ang kaluwasan, grasya, makuha ra nato pinagis pagtuo. So we must give thanks to God for our salvation. So are you saved?
pasalamat kada adlaw. Na? Being careful of your life is giving thanks to God. Being mindful of your attitude is giving thanks to God. Kaya ba mong ano? Basig diha ra ka muungot sa number 1. Napabiyay 4. Number 2, thank you for guiding me. If you are truly saved, you must be guided by God. Kay kaning kalibutan na is a maze. Pero kung i-guide ka sa Ginoo, you will be amazed. Di ba? Kung why Ginoo, magsige ra kag kalibog. Uy, unsa naman ni kinabuhi ah? Uy, nagsige ra kag bagutbot. Ngano man? Di ka kasabot. Ganahan na kay tinguha pero di mahitabo sa imong kinabuhi. Daghan kayong mga dead end ba? Mo na nga masikag restart pero lain na sad. Unya, sunod lain na sad. Sunod lain na sad. Mo na unsa may imong maabot sa kinabuhi kung sige lang kag utro. Di ba? Sa business, magsugod ka. Niya pagkaman, taon-taon, di na po ka ganahan. Mustart na po kaglain. Waka kabantay, mong edad, di na mabalik. What you can establish? And so he's looking for a job. Mampulang ka diya, ngita kong lain trabaho. Ikaw man, lain trabaho. Ang trabaho na daan, dili na mudunan og dugay. Ikaw pa'y maguna-unag hunong. O sa may mong ma-establish sa kinabuhi? Wala. Estudyante, magsige og kwan. Eskwela ko, gusto na ko, kanang music, o yabag man di ay ko. Ganahan na sa ko, lain na po. Unya pagkahuman, natiguang na lang ka, di ka ka-graduate. Ngano man, di ba ka mo lahutay? Sige makagbalhin. Ayaw buhata, tungod kay sayon. Sultihan ta mo mga kaigsunan, kung pasayon sa kinabuhi ra imong gusto, di ka kinahanglan. Kung pasayon ra sa kinabuhi ang imong gusto, wa ka magkinahanglan kadaugan. Kay walay kadaugan, nga di ka mo agig lisod. Mabita na maingon nimong victory. Kay gano man, na ay grabe nga mga giagian nimo nga kalisod. Igabot nimo sa kadaugan, wow! Treasure. No, precious kaayo ang victory. Mo nagkita nag-enjoy tas kadaugan tungod sa kalisod sa pag-antos ni Kristo didto sa iyahang pagluwas nato. Mo ni tamis kayo ang kadaugan nato nga mga Kristiyanon. So karon, sanglit di man ni atong hinaguan kaning kaluwasan, we need to be guided. Kay usahay kaning mga tawo dawat lag limpyo, di ka mo amping. Amen. Kaning mga naangko nimo nga dili imong hinaguan, okay ra gid kay nimo nga ilabay-labay, kanang dili ampingan, wa man ka naghago. Ang mga tawo nga gahago og kaybaw sa balor. Agoy, wag yun ampingi. Pirtira bang lisura sa pagpalit. Pero wag katong way pakialam mga kaigsunan tungod kay wala siya nag-invest. Papasagat lang. Wala kita, di man kita nagluwas na to. So wag kita kay mo amping ani atong kaluwasan. Di man ni siya mawala, dili man ni siya maputol, pero pwede mabugal-bugalan ang Ginoo, pinaagi nato. And that is why we need to be guided by God in order that we could honor Him. We could give thanks to Him. No? John chapter 14 verse number 26. Unsa may gamiton sa Ginoo to guide us? Di ara diri mga igsoon. Ay jukog ingna nga libog kay pastor ning kinabuhi sa Kristohanon oy. Time pa pareha man tang nakadawat ani. John 14 verse number 26. The Bible says, but the Comforter, which is the Holy Ghost. Kitang tanan nakadawat ani kung luwas ka. Kung di ka luwas, wa ka ani. Whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So if you want to be guided by God, you need to have the Word of God. Ang mga Kristohanon nga dili gusto giya sa Ginoo, di mo basag Bible. Kasabot mo?
Wa kay personal devotion. And your personal devotion must be matched with your personal walk with the Lord. Kaya sometimes, igura ka magbasa ba? Pero wala ni mo gibuhat. Diha na mga kaigsunan, gikinahanglan ni mo tungod kay mulakaw magyud ka uban ni Kristo, and you need to be guided because nobody have seen God at any time. But we can be guided by the Holy Spirit. We can walk with the Lord through His Word. Mo nang kinahanglan magiyahan gyud ta. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo, saag mga kaigsunan aning kalibutan na daghan kayong daw sakto. Nya giwarning nga nabiya ta ana sa Bible, seem it right unto a man. Unsay ending? Death, meaning destruction. Unya daghan kayong seem it right. Ngano man makalingaw, ngano man ganahan ka, ngano man mo'y gusto nimo. Pero hinumdumi mga kaigsunan, dili tanan nga gusto nato mo'y gusto sa Ginoo. Kinahanglan mahibaw-an nato unsa may gusto nimo Lord sa akong kinabuhi. And there the guidance of God is needed. Di man ta kaybaw unsay gusto sa Ginoo nato until atong madunggan ang pulong sa Ginoo. So, naa naman ang balang espiritu, mutudlo man ang balang espiritu, dili ka pwede nga mutan-aw ra ka sa Bible mga igsoon, imo rang ingnon ang Bible ba? Imo rang naka-close ang Bible, unya pagkahuman minay ka nga Lord teach me. Open it. Read it. Amen? Dili pa sabot nga, imo na gisigig sikit-sikit, sige nimo kupot, sige nimo imo pang unlanan ikagabi, imo gakson-gakson mga kaigsunan, I have the Word of God. No, you don't have the Word of God. Wa kay pulong sa Ginoo. Kung you have the Word of God, dapat imo nang gibasa. Then you have the Word of God. Na naman kay balang espiritu. So if you open the Bible and read the Bible, nakasud ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, then that's the time that the Holy Spirit can teach you and could remind you. Amen? So kung nanakay na learn, nanakay ka nang mahinumduman, uy, unsa ganito ingon sa Bible, bahin ani nga sitwasyon? O kanindot ana? What the Bible says regarding to this problem sa akong kinabuhi. So naana sa Bible in John chapter 16 verse number 13. John 16:13. Tanaw ko sa gisulti sa Bible. Howbeit when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you things to come. Hallelujah. Imagine mga igsoon, na kay gitudluan na ka sa balang espiritu, nakasabot na ka, then the Holy Spirit can guide you into all truth. Wa may laing kamatuoran nato makuhaan diri raman. So how can the Holy Spirit guide you into all truth when you are not in the truth? Kaya ang prinsipyo nimo kalibutanhon kaayo. No? Everything is lies. Mo na siya, di ka kapasalamat sa Ginoo. So, if you are truly guided by God, you will know what to do in your life. Og ang Kristohanon nga giniyahan sa Ginoo, kay baw gyud siya asa ang lawas ni Kristo. Kay baw siya nga part siya sa lawas ni Kristo. Og kay baw siya nga maguol si Kristo kung dili kompleto. Are you thanking God for His guidance? Are you even guided? Amo ni ato ni kuan ha. Self-check ni mga igsoon. So nagiyahan ka ba sa Ginoo? Pasalamat sa Ginoo. Kung panlitan na higmata ka karon, uy, so pagiyas Ginoo man day koy basa-basa day no. Sugdi nagbasa igsoon. Because a person who is reading the Bible cannot guide you who is not reading the Bible. So magagtudlo. Not even a pastor can lead you
if you are not in His Word. The pastor cannot lead somebody. Not even the Holy Spirit can lead you if you are not in His Word. Because the Holy Spirit will guide you according to what the Bible says. Ikaw pa, makaguide sa taong di magbasag Bible? Muna sa simbahan, mga igsoon, di gyud ninyo mabasol ang mga teachers, di ninyo mabasol ang pastor, kung ang imong kinabuhi maguba. In the first place, ikay naguba sa imong kinabuhi, tungod kay wa nimo butangi sa pinaka-needed nimo, which is the Word of God in your Christian life. You need guidance. And the only word that can guide us is the Bible. Number 3, pasalamat sa Ginoo. Thank you for using me. Kung napuno na ka sa pulong sa Ginoo, the Lord will never let you pass. He will use you. And the reason why God is not using you because wala ka penetrate ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Daghang mga Kristiyanon, they are readers but not a doers. They are not doers of the word. Hearers only. So sa may pasabot, ang ilang kinabuhi, nagapangilad sa mga Kristiyanon. Again, you can fake a blessing. Pwede na to ma-fake ang panalangin, pero the fruit, we cannot fake it. Lisod kay fake ang fruit. Kalisod kay pag-maintain og fruit nga dili tinuod. Nakasabot mo? Pininturahan mo, lubad na dugay. Sige na mong trapo. Nakabantay mong bunga nga nagbitay sa punuan, trapuhan. Pero igtanaw ni mo, wow, beautiful fruits. Pero kanang prutas mga kaigsunan nga plastic, kung di na ni mo trapuhan, wala na lami tanawon. Huwag mo ganyan lami tanawon, bisag limpyuhan ni mo. Kay ba magkang fake? Are you listening? Pamosin ni sa atong Christian life. Gisugo man ta para mamunga. So, let God use you. Saan nga pamaagi mga igsoon, gamiton tas Ginoo? Wa may laing sugo ang Ginoo nato. So, para magamit ka, nagaida na ka, then it will remind you who you are before. Tanawa, mga igsoon. 2 Corinthians chapter 5. Kinsa man ka before? Ug angay baka magpasalamat sa Ginoo tungod aning imuhang na hinumduman kung si kinsa ka. Og si kinsa nakakaron. 2 Corinthians 5:17 to 18. The Bible says, therefore, if any man be in Christ, usip sa na, luwas. The Bible says, nasa news para nimo, he is a new creature. Bag-o na ka. Di na ka same as before. So dapat imong pangitao ng mga bag-o nga mga klase, bag-o nga butang sa imong kinabuhi. Ingos Bible, mga kaigsunan, you are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kunya, mayon day ka, Pastor, unsa may angeng usbon? Ingon ang Bible, all things. All. Muna di ka angay mag-uol nga na mga tangtang sa imong kinabuhi sa diyang naluwas ka. No? Ang ubang mga Kristiyanon wakasabot mga kaigsuonan. Muna di sila magamit sa Ginoo kay mag-uol sila. Gipambiyaan ako sa akong mga old friends. Di parto sila sa mga wagtang. Mawagtang usa to. Kung doon na kay kanang ipabalik sa Ginoo nga friend, they must go through Christ so that they will become your friend. Nasabtan na to. Dapat maluwas po sila. Kaya kanang mga tao, mga kaigsunan, nga kanang amigo na to before ta naluwas, unya, kuan gyapon kay na attach gyapon kay sa atong kinabuhi, sa dang luwas na ta, unya wag yun sila kakita ni Kristo, yan, mag-expect na gamiton tas Ginoo. Di man na mailan ang Ginoo, mga igsoon. You may desire to become part of His work, mga igsoon, but God is looking at your heart.
Asa magka-connected? Asa man naka-focus ang imong kasing-kasing? Kay bao ang Ginoo? And God will use only those people who are being guided by the Holy Ghost. Na may instruction. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Na unsa na magkakaroon? Na? Ingon sa verse number 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Every Christian must be used by God in bringing people to Him. To reconcile the world to Him. Muna itong job. Amen? Mayroon ka, asa man ko dapit gamiton sa Ginoo? Diyan na kaklaro na. Gireconcile ka sa Ginoo nga niya, so dapat kaybaw ka how to reconcile others to Him. Experience man nimo. Pero ang problema mga igsoon, wa magkakasabot na luwas ka. Mo nang wa ka nagpagiya. Mo nang wa ka gamita. Pero kung nakasabot ka sa imong salvation, nakasabot ka nga kinahanglan kag guidance, then gigamit ka sa Ginoo, then nakabantay ka, uy, dapat na aday daghan usbon akong kinabuhi, uy. Amen? Mo na nga wa ka kasabot. Wa man ka nag-let go sa mga old life nimo. So wa ka nahimong good ambassador of the Lord. Wa man ka nahimong good ambassador of the Lord, wa ka ka-represent sa Ginoo ngadto sa kalibutan. So walay bunga. Unsa nay tabok ang Apostle Paul, his personal experience in Acts 20:24. Acts 20:24. Mga igsoon, si Apostle Paul is our mentor. Wata ka kita niya, pero naa ang mga sinuwat, mga igsoon, makita na to. 20:24. Ingon si Apostle Paul, but none of these things move me. Unsa man ang mga things? Things of this world. Things, achievement of this world. Ingon si Apostle Paul, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Tanawa, nagkisay naghatag sa iya ministry? God. Giintrigo sa Ginoo niya because he was guided by the Holy Ghost. Nalimag ka, adto Paul, adto dito, ni adto siya. Amen? Paul, mao ni buhata, gibuhat niya. He was guided. Makita na to ang paggiya sa Ginoo ni Apostle Paul. O makita na to ang pagsunod ni Apostle Paul sa giya sa Ginoo. And that is why, mga kaigsoon, ang tanawa kong siya statement. Wa na ko gi-consider akong kaugalingon. Wala na ko gihimong mas importante ang akong kaugalingon. O tanawa, ang mga Kristohanon karon, kinsa may mas importante sa ilang kinabuhi? Di ba sila? Ilang kaugalingon? Igabot na to sa punto, mga kaigsoon, nga, uy, lisura na giingon ni pastor. So you go back to yourself. Pero sa gingon ni Apostle Paul diri, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Tanawa na. If I need to let go this one, I will let go. For the Lord. Of course. Amen? Pero kaysa may let go perme sa mga Kristohanon, the Lord. Para lang matuman ang iyang gusto. Amen? Daghang mga Kristohanon, mga igsoon, ni simba, pagkahuman, badlong sa Ginoo sa iyang sayop nga kinabuhi. Mingon dayon, personalay manis pastor. Ako din pasanginlan. No? Maingani ni balik ko. Wadyo ka kasabot. Mga igsoon, kinahanglan kitag badlong tanan. Labi na kaybaw ka sikag pabadlong. Mao na kung mabadlongan ka, pasalamat ka because God want to guide you. So that He can use you. Para makapasalamat ka, mga igsoon. So si Apostle Paul, thankful kay Ginoo. Lord, thank you. So the way siya nagpasalamat sa Ginoo, nga gigamit siya sa Ginoo, wa niya
gihimong una ang iyang kaugalingon. Kundili ang Ginoo nga naghatag sa iya sa ministry. Amen? Unsay ministry niya? To testify the gospel of the grace of God. Whew! Grasya. Mga igsoon, ang grasya sa Ginoo mo'y atong ministry. Naluwas ta pinaagi sa grasya o kanang nga grasya mga kaigsunan mo na atong ministry nga ato pud isulti ngadto sa atong mga disciples. O kumusta naman ang atong ministry? Na ba mo'y nakit-an nga bunga? Namuwak na ba na? Magsugod man nagbuwak, no? Una siya mo bunga? Nagpakita na ba na siyang kalipay sa iyang kaluwasan? O hantod karon naglibog pa nagluwas ba na siya? Inyo nang i-test pirmi inyuhang mga disciple. Are you saved? Pasalamat ka sa Ginoo nga giluwas ka. Wa ba gyud kay angay malangit? Di ba? So pasalamat ta nga gigamit ta sa Ginoo. Ikaw pat. Tempa. Naka-check na mo sa tulo. Exciting ning ikaw pat. Kaya kung naa ka ni tulo, kinahanglan ka ni ikaupat. Pero kung wala ka ni, bisa ka number 3 lang, wala ka na kinahanglan sa ikaupat. So pwede na ka mo muhunong o paminaw. Pero kung ganahan ka, uy, wako sa ikatulo, pastor, pero sayop man ko, kinahanglan ko ani mga lagad sa Ginoo. O kinahanglan ka sa ikaupat. O ang ikaupat, thank you for protecting me. Amen. If you serve the Lord, He will protect you. Wala wag hunong ang pagpasalamat sa Kristohano noy. Gi-persecute ka, thank you Lord. Lima ka daghan kay persecutors nako, pero you are protecting me from them. Amen. Wa jud ko ka sukol nila. Imo kong gi-protect. In Ephesians chapter 4, mga kaigsunan, klaro kay ang protection sa Ginoo. Ephesians chapter 4, 11 to 16. The Bible says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Well, sama na, pastor? To protect us. Meron ka, Lord, protect me. How can you protect me, Lord? I cannot see you. Hello? Well, the Bible says, nobody had seen God at any time. Gialaw ta niya nga makakita, mga kaigsunan, ang kalibutan, gialaw sa Ginoo nga makakita niya, pinaagi sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Well, unfortunately, dili na takakita gyud badily sa atong Ginoong Hesukristo, but we can see Him through His Word. So sa diyang naluwas ka, personally you can experience Jesus Christ. Pinagi sa iyang pulong mo ni ang ministry na himong mystery. Mystery para sa uban, pero para nato mga kaigsunan, wow, this is life. Amen? Nga masunod nato ang mga gibuhat ni Kristo. Pinaagi sa iyang guidance. Mo nindot kayo. So sa dihang ikaw nakiglakaw na ka sa Ginoo, you need protection. Kay mo nga no? Daghan kay masuko nimo. Daghan kayo mo lingla nimo. Daghan kay mo divert sa imong attention. And that is why you need these people na gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi to protect you. So meaning to say, asa may naan nimo diha? Na kay pastor, na kay teacher, na kay evangelist. Kinsa man na sila sa imong kinabuhi. Mo protect nimo. Pero nganong lain man imong buot ana nila. O magsigig panghimantay ani atong kinabuhi sig pamadlong. Mo bitaw i-protect ka. Sometimes kita ba muratag mga bata bitaw nga badlongon sa ginikanan, ayog kiat, ayog adto dito kay delikado na. Unsa may para nimo, unsa man na? Killjoy imong parents? O gi-protect ka? Uy, paminaw mo.
O, doon ay panahon, ang atong mga anak, kuha na to sa gadget. Abi nilang gidaog-daog sila. Pero nakita sa imong parents nga, giguba na ka, anang imong gadget, kuhaan yung ka. Nga naman, that is to protect you. Gi-protect ka. Kung kita mga kaigsunan, if we don't need the protections of God, that is why you don't need to come to church. Kung sa mga diri nga, protection man ang imong pastor nimo. And the very place that we will be protected with is the church. When you are with the body, you are protected. When you are away from the body, you are vulnerable. Nangyawa, kapanilap mga kaigsunan. No, kamantay mo sa mga Kristohanon nga magsigsimba, mas tarong mangunahuna og manulti kaysa mga taong way simba-simba. Sige lang promise, makuyawan, simba ko. Makadungog og kanang makuyawan siya, simba ko. Sige lang promise. Pero wag yun, kabot dire. Pero tanawa ang mga tao nga nagsigig simba, unya nagtuman mga kaigsunan. Hapsay kay kinabuhi. Di pa pasabot nga may problema. Pero na problema, nakasabot siya. Nakasabot siya, unsa nang problema ha? Nakasabot siya, kinsa makasulbad anang iyang problema. So wala siya na bother. Amen? Makasmile gihapon. O, pero katong way pulong sa Ginoo, unggot mon, wag yung smile. Diba? Kung maputo sa problema, di good ka smile. Pero mga tao nga naipulong sa Ginoo, mga kaigsunan, hopeful kayo. Nay problema, excited kayo sa gani pagsulbad sa Ginoo ay. Unya, sa diyang isulbad na sa Ginoo ang problema, another experience with the Lord. Meaning, another level of maturity. Muna nakanindot. Magkakasabot nga na problema, basulong pa nimong Ginoo. Kung kano sa ako ni Christian, good oy, naunsam ni baptis pa ta. O ni daghan na nung kay tag problema, atong silingan di na tatagdon. Puya na yung hadlok naman sila nato noon. Wadyo kakasabot. Naunsa kayo, naunsa din imong giapilan di ay. Wa kakasabot sa imong giapilan. Dapat sabto nimo mga kaigsunan, ay kabala ka, i-protect ka sa Ginoo. Kana mga tao nga nagsikasuko nimo, mag-wonder na sila. Unsa man siya nga nagsige taglagot na niya, wa man tay rason. Sila na yung mahigmata. Okay, kasabot mo sa message kagapon, naningkamot silang daot nimo but they cannot do it. Nauban ninyo, wala diri, mo nang wa mo kasabot. He cannot do it. Katong mga tao nagplanog dautan. Amen? Now in verse number 12, tanawa kung sa rason, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mo ni reason nga nung nakay pastor, mo ni reason nga nung naatay teacher diri sa Sunday school, mga igsoon, tungod kay kana mo protect na nimo. O di ka pasalamat sa Ginoo nga nakay protection? So ano mo pasalamat, di man kaminaw. Muna kamo diri nga nagwali ang pastor niya, masikag dungoy-dungoy diha. Saan mo pagpasalamat sa Ginoo, wa man kay nadawat? Amen? Wa, di ka pasalamat sa Ginoo. Kaya nga naman, sige magkaog Facebook. Ang imong face nasa book. Sikag duka ba? Di ka kabasa, doon na kayo ng Bible sa imong naong. Uy, paminaw mo. Para makapasalamat ka. No, klaro kayo. Para ka ma-perfect. Para ka magamit. Para ka magiyahan sa Ginoo. Hagtod ka no sa man ni pastor, puol naman. Uy, kung gipulaan ka, waka kasabot. Exciting ka in Christian life. Sa diha nakatunan ninyo, you will be excited for the next level of your Christianity. Amen? Sa diha nakawali ka ani nga message, excited ka sa sulod nga message. Di kayo puula ni mga kaigsunan, 23 katuig na kong minali. Wa pa dyan kupul
Sometimes we need a break. Di ba? Pero, mamiss ni mo mga igsoon. Mga daghang mga pastor, makasabot mo nila. Sabi ni pastor, gahi jog og. Ingnan na sa doktor, di pawalihon. Mamatay man kundi kawali ang pastor. Are you listening? Muna di mo kasabot. Ngano man ang pastor? Unya, pulawan gyud ang mensahe. Bahala nagdikatog, basta makakuha lang gyud sa mensahe. Una ni magka, kung wa pa yung mensahe, unya, alas 3 na mas kadlawon, Lord, wa pa yung mensahe, matuog na ko, Lord, bahala ka. Gyud na katog ang pastor gyud. Kaya nga naman, maghuwat yun as Ginoo. Lord, asa naman ang mensahe, Lord? Muna, bisag musiga ng adlaw, di yun na mahadlok ang pastor. Nga naman, we need the message of God. Importante kayo na, mga igsoon, nga naa kay pastor. Hangtod kano sa amang ka, magtukaw ana sa imuhang mga proteksyon. Ingon verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Unsay tubag ni Kristo sa imong pangutana, hantod kano sa? Ikay butag timetable. Hantod kano sa ngang usa ka simbahan may united sa pagtuo. Hantod kano sa? Hantod kano sa ngang simbahan mga kaigsunan mapuno sa knowledge about Christ. The fullness mga kaigsunan of the knowledge of Christ. Hantod kano sa? Way hunong. Mamatay na lang ta, di pa ta mapuno. Muna nga hantod sa hangtod, nanginahanglan kag pastor. Dili pwede nga sa imong Christian life, wa kay pastor. In verse number 14, that we henceforth, tanawan sa resulta, be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Ang yawa na ning kamot og lingla sa imuhang panabot. Mo na inahang kag teacher, nanginahanglan ka sa imong pastor para mulig-on ka sa imong pagtuo para magkahiusa ta mga kaigsunan unya dili na ka mahimong bata-bata sa imong Christian life nga bisag kinsa lay tuhuan. Mutuo ka ni aning preachera nya lahi kay na siya og tinudluan. Mutuo pug ka diri. Mo na mga Kristiyanon, wala kasabot sa ilang barugan. Karong Disyembre, kung mo celebrate mag-Christmas o dili, what yung kakahibaw? Mga kaigsunan, ang dili luwas ga-celebrate. Siyempre, ga-celebrate man ka, sa di pa kaluwas. Ang luwas po mag-celebrate, the same thing ga-celebrate sa di luwas. What is that? Old things are passed away. Gibuhat na nimo sa di pa kaluwas. Old things are become new. Ga-celebrate ka gyapon? Iguli ninyo, guban na inyong Christmas tree. Wala tayo labot, anak. You should understand your Christianity, mga kaigsunan. Muna na kay protection. Kisa may muingon ni mo, ana, kung imong tapad diha, may muingon na naguba na imong Christmas tree, mag-away mo. Di ba? Muna kinala kag pastor, muingon ni mo mga kaigsunan, ayaw, ana, kay makadaot na ni mo. What tay labot, ana? Ingon sa verse number 15. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Yan mo yun din ang Kristohanon. O tanawa, pastor, in love lagi. Sige. Guba na ang inyong Christmas tree. Kay, wa tay labot, ana. Diba? No. Unsay kalahian? Pero, unsa may kalahian sa sugo?
mga kaigsuonan, sugo sa Ginoo, tumano na to. 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every man or every joint supply it, according to the effectual working in the same measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Praise the Lord. Why suyay, why away. Kung lain ang imong knowledge, lahi ang imong strength, lahi ang iyaha, di mo angay maglalis mga igsoon, kay nag-compatible ramo, nag-complement ramo to each other. Di ta dapat mag-contest diri. We complement one to another. Mao na kung dili ta parehas o kanang nakita, di maghibaw-an na itag unsa nakita din nimo kay mao pud ni ako nakita. Di ba? Yung problema wa jud kay nakitaan. Lastly, mga kaigsuonan, angay kapasalamatan to complete the grace of God. Thank you for providing all my needs. Dili kita, oy. Dili kita. So sa panimog paningkamot dito, makabuot nimo imong gusto, way kalipay, dili na iyas Ginoo. Pero bisan pa paglakaw nimo, gamay ra mo nakuha, naay katagbawan tungod kay grasya na sa Ginoo. He can give you satisfaction. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, 18 to 19. The Bible says, but I have all, ingon si Apostle Paul, and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ang nagalagad, well provided. Ang gigamit sa Ginoo mga kaigsuonan, unsa may nahitabo. Tanawa sa verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang nangalagad o ang nagpagamit sa Ginoo mga kaigsuonan, gi-providean sa Ginoo tanan. Are you listening? Si Apostle Paul, wala ka pangayo. He labored for his necessity. But the people of God, wa gid sila ni sugot, nga di sila i-bless sa Ginoo. They supported Paul. Kung dili nila nasuportahan si Paul, mabuhi si Paul. Kay si Paul, kamao manginabuhi. Tent maker man siya. Pero ang mga tao, mga kaigsunan, sa Philippi, even in Thessalonica, wag sila nisugot, nga dili nila maangkon ang provision sa Ginoo. Kay kaning, but my God shall supply all your needs, para rani sa mga tao nituo sa giving. Kaya ang giingnan ni Apostle Paul, dili tanan, kung dili katulang nag-communicate niya. Ang mag-communicate di ay magsitag message ani ni pastor. Dili ang communicate dili giving. Giving mga kaigsunan. Nganoon sabi na giving pastor, mao na siya ang ikalima nga grasya nga dapat mahibaw-an o mabuhat nato mga igsuon. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, 7 to 8. Before ta mo adto sa grasya nga giingon nako. Unahon sa nato ning 7 to 8. The Bible says, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So how important giving in our life as a Christian? It is part. You cannot be called a Christian. You cannot claim to be a Christian if you don't know how to give. Because giving is a lifeline of a believer. So, believer ka, di ka giver, you're dead. Dead, mga kaigsunan.
Or maybe dili tinuod. So i-purpose nimo imong giving, unya give cheerfully. Tanawa usay gisaad sa Bible sa verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Whew. Why Kristohanong magkalisod samtang nangalagad? Ang reason lang nga magkalisod ang Kristohanon kay wa na siya nangalagad, wa na ni abound through every good works. Mo may gingon sa Bible, may abound to every good work ang provision sa Ginoo. So nangalagad ka, ang provision naa. Nihunong kag pangalagad, ang provision na wagtang. So kinawa man ang provision, kinahanglan nimo i-maintain imong life, imong lifestyle. So, nidagan ka sa kalibutan, kay wa naman ni-provide ang Ginoo. So, asa naman ang Kristohanon? Wa na sa ministry, tuwa na sa kalibutan. Wala na angkon o wala nakatunan ang grace. Diri sa 2 Corinthians chapter 8, 7-9. Ingos Bible, mga kaigsunan, therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. May kay kamutudlo, pero di ka muhatag. Wa ka nakakaton sa ikalima, mga kaigsunan nga itong gisgutan karon. Sa verse number 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. How do you call that kind of grace? Receiving or giving? Ha? Sabtan ninyo ang verse. Unsa man na, receiving or giving? That is the grace of God that He wanted us to learn. Klaro mag-ingos Bible. Abound in this grace also. What kind of grace? The grace of giving, the way Jesus did. Though He was rich, He became poor. Mayon din ta, pastor, imo kayamanan, pastor, ihatag na namo, kanang mapobre jud ka ba? Mga kaigsunan, di nato makopya ang gibuhat ni Kristo. Kay katong gibuhat ni Kristo, para to nato. Tepa, nakasabot mo? Gibuhat na ni Kristo para kitang tanan makaangkon sa iyang gipromise na panalangin. Di wa ka gisugo sa Ginoo pagpakapobre haron madato sila. Siya ang nagpakapobre para kitang tanan makaangkon tas panalangin sa Ginoo. And so that we could represent Jesus in this world, that He is a good provider. Dili kay kopyaw na to siya, mga kaigsunan nga dapat kita magpakapobre punta. Sultian ta mo, kung sundon nimo si Kristo, mamaligya kag yuta, ihatag nimo, niyo na Ginoo, balikan puti kag mga yuta. Ano wala? Di man magpapildi siya. Are you listening? Kung ni mga kaigsunan kita, usay, ang pulong sa Ginoo ato sa yupon og sabot. Kamo na mga dato, ipanghatag na dito. Wala mingon ang Ginoo ana nga hutdon nimo mga igsoon. But you need to abide in His rules. Una, sugdi diha sa tithes, uli ang tithes. Iuli ang first fruit. Now, you measure your offering. That is the measurement of your love to the Lord. Expression of your love sa verse number 8. Mga igsoon, kung mabuhat na nimo, then aprobado kas Ginoo. And God is able to make all grace abound toward you. Di man ka sufficiency in all things? Ang promise sa Ginoo. Oh. Nya di ka ngano ang Kristiyano di ka pasalamat sa provision? Kay wa kita sa provision. Pero sultihan ta mo mga igsoon, dili ang Ginoo bakakon sa iyang promise. Dapat pangitaon gyud nimo 5. So far asa na may inyo ani? Asa na inyo ani?
Salvation. Na? Okay, check. Guidance. Naay guidance? Nagpa-guide ka? So, kung nagpa-guide ka, pasalamat ka. Kaya kung wala ka nagpa-guide, pag-guide sa, para makapasalamat ka. Number 3, using you. Gigamit na ka sa Ginoo? Nalipay ka, nga gigamit ka? Pasalamat. Kay dili tanan, gamiton sa Ginoo. So kung gigamit ka, pasalamat ka. You have the talent. You know how to play music, you know how to sing. Paggamit sa Ginoo. Unya, eventually, makita ni mo, kay bawde ka mo tudlo. Panudlo. Bili ka, pastor, aso ko mo tudlo? Kalapad, mga kaitsuunan sa field. No? Kung tinuod yung ka, nga gusto ka mga lagad sa Ginoo, pangitag, asa man yung mga bata, dapit din. Pagkikistorya na mo. Pastor, kita ko mga bata dito, pero you need to do it by heart good. And you need to represent Christ, not you. Para di ka balibaran sa Ginoo. Let God use you. Sa ikaupat, nakita ba nimo ang protection sa Ginoo? Sa among kinabuhi, mga igsoon, grabe ang protection sa Ginoo. Di gyud makahunong sa pagpasalamat. And provision. Naa ba? So, 5 mga igsoon. The minimum of this kaning gratitude para sa Ginoo. Kung butangan nimo presyo mga kaigsuonan. Kada usa tagpila. Ay butan na to minimum tag 1,000 usa ani. So, Thanksgiving 5,000. Pwede hangyo, pastor? Tag 100 lang. O Thanksgiving, 500. Depende na sa mga expression sa Ginoo. I mean, there is no amount of money that could compensate what God can do. Pero magdepende na sa mga Christians. How are you going to honor God with your gratitude? And Lord, this is my tribute. This is my tribute. So how can you express your gratitude to God for the things He has done for you? Things that you don't deserve. Nonetheless, He did it for you. We don't deserve for His death. But He did. We don't deserve to be saved. Pero iyatang giluwas. Amen? Because magdepende man ni mga kaigsunan, God will always begin where you begin. He will begin where you want to begin. So, gibutan nimo miyon ka tag 10 pesos ang usa ni. So, at least nakay 50, diha masugod ang Ginoo. Depende man na nimo. Kay ikaw ra may agdon sa Ginoo. Ang worst yun ni tag piso ra gyud ni pastor o nakay 5. So diha masugod ang Ginoo nimo dugaya na Kay dugay man na patubuon. Di ba? Pero kung ikaw mga kaigsunan, sama ni Apostle Paul, ako ba, wa na ko gi-count akong kaugalingon dear to myself. I count everything as nothing. So kung imo basihan si Apostle Paul, magsugod siya, 5,000 lang usa ni. Napa kay musukol ani? O presyohi ang kaluwasan pila? Ha? Pilay bayad sa tourist guide? Mahal ang tourist guide, oy. Mabita na uban, bahal nagkidnapon. Di na mayad ng tourist guide, gikidnap bitaw, ang ransom, mas mahal man. Tourist guide na lang, kay safe pa. Hello? O pilay bayad sa guide? Mahal, oy. Mahal. Nyo kaning gamiton ta, pastor. Oh.
Di ba, gigamit ka sa imong kumpanya, pilay sweldo sa imo, di ba, gitagaan ka? But when God use you, He will compensate more than other people can. Wag kita rason, eh. Pilay bayad sa security. Pilay bayad sa security. O pilay mong ibayad sa mga provision sa Ginoo, diha, patay na. You cannot defeat the Lord. So diya ka makaingon, Lord, di ko kapildi ni mo, eh. Daog jud ka. Daog jud ka. So, depende na nimo mga kaigsunan, how are you going to express your gratitude sa mga gibuhat sa Ginoo nimo? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for your grace. We cannot pay what you've done in the cross for us. But the least we can do, O God, is to express kung unsay nasa mo kasing-kasing today. I pray that you will bless your people, dear God, not to think of themselves nga naay kahadlok sa ilang kasing-kasing to express their gratitude to you. Help them to increase their faith in you, O God, that you are the one that will provide every needs that we have. Please let your people learn your ways. Thank you, Lord, for this opportunity nga maka-express me sa among pagpasalamat. And please bless your people, dear God, in this invitation. Nga kung doon na may mga problema sa mga kasing-kasing karon, Lord, sa pagbuhat, sa angay na mong buhaton, sa imong buluhaton, I pray that you will bless them to speak with you, O God, and to ask that confidence in their heart, O Lord God, to do what is right.